kapatid, kapamilya, at mga kapamilyang convincers. So, happy Independence Day sa ating lahat. At ngayon ay June 12, I think it is our 122nd na anniversary, no? Birthday, actually, independence ng ating bansa. At so, para sa lahat ng mga Pilipino, saan mang panig ng mundo, ay sana ay pinagdiriwang natin ang kalayaan na natatamasa natin ngayon. Okay, sige. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay medyo meron on the serious side, no? Kasi pag-uusapan natin ay tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas, lalong-lalo na ngayon sa dulot ng pandemic, no? So, ang ekonomiya ng Pilipinas sa panahon ng pandemic. Okay, yan yung ating pag-uusapan. So, ano na nga ba ang nangyayari sa ekonomiya natin? Kayo ba? Ano sa tingin ninyo? Ramdam nyo ba na umuunlad pa rin ba tayo? Or talagang bagsak na bagsak tayo ngayon dito sa ating pandemic na na-experience? Okay. So, ayun, no, may mga nag-greet na sa atin ngayon. Si Marife Rempilio, good afternoon daw, at saka si Beth Cardenas. Okay, hello po sa inyo. Of course, feel free na kayo po ay greet sa akin at saka mag-interact sa akin dito kasi po sa totoo lang nakakapagod ng mag-isa na nagsasalita. Okay? So, umpisahan natin ang ating presentation. So, ako po ay actually kaninang umaga ay pre-practice ko ang aking right to air out my voice, and that is by joining the online rally no na inorganize si Senator Risa Ontiveros, at ito ay ang ipaglaban ng Pinas. So, yan, no, ako po siguro naman by now alam niyo na talaga ako po ay aktivista, no? At very proud po ako na aktivista dahil totoo naman kailangan talaga ng mga aktivista na nasa lugar para ipagtanggol ang mga mahihirap at ang mga marginalized sectors. Okay. So, tingnan natin, no? Ito po yung kalagayan ng sa Pilipinas. Okay, sandali lang, at bakit ito yung nagpakita? Okay. Ito ang natin, no? Ito ang GDP ng Pilipinas, makikita ninyo. Talagang bumaba at sumadsad tayo, no? Nakikita natin na dati tayo ay at lumalakas ang ating GDP. So with this table, makikita ninyo yung green line na yan from 1961 to 2009 ay nagkakaroon tayo ng ating yan yung ating GDP, okay? At 1961 to 2019 yung nakikita natin sa graph ngayon. Tapos, makikita ninyo itong dip dito, no? Sa natin, yung dip dyan sa ating graph, that is negative 7.3 dalawa noong 1984 at saka noong 1985, nung panahon yan ng diktadorya ni Pangulong Marcos. Okay? So makikita natin yan. Tapos all throughout na ay halos parati tayong medyo mataas ang ating GDP growth. Okay. So tingnan nga natin ang inyong kaalaman tungkol sa ekonomiya. Ano dapat ang mas mataas? Kumpara, pag kinagkumpara natin itong isa't isa na to, no? Itong dalawang to, inflation ba or GDP? Ano ang mas mataas? Naiintindihan nyo ba ang ibig sabihin ng GDP? At naiintindihan nyo ba ang ibig sabihin ng inflation? I-comment nyo nga sa akin, curious lang akong malaman kung ano sa tingin ninyo ang dapat mas mataas versus each other. Inflation ba dapat yung mas mataas or GDP ba dapat yung mas mataas? Sige nga, tignan natin, hantayin ko yung inyong mga sagot, no? Habang nagantay tayo ng inyong mga sagot, ay bumati muna tayo. So, si Manoy ninyo, nag-good afternoon din. So, good afternoon din po sa inyo. Si Jonathan Sevilla, from Malay-Balay Office, no? GSIS. Si Jonathan Sevilla, hello sa'yo. At Efren Kapuli, hello din. Good afternoon din. Rene Boy at Andy, si Andy, in fairness, sumagot siya. At ang sagot niya ay GDP. At Andy, tama. May tama ka dyan. GDP dapat yung mas mataas na tinitignan natin, no? If we take a look at the graph, no, since 1961
to 2019, ito po yung graph na makikita ipag-graph natin yung ating ating GDP na so nasa baba siya. Makikita nyo ngayon dito, yung pulan-pula naman na yan, yung ating inflation. O, di ba? Nakakaloka, di ba? Meron tayong, hindi ko alam, actually, ngayon ko rin lang nakita na meron pala tayong panahon na umabot yung inflation natin ng 50%. Okay, sige. So, i-explain natin, ano ba ang ibig sabihin ng GDP at anong ibig sabihin ng inflation? Ang ibig sabihin ng GDP ay Gross Domestic Product o ito yung kabuuang value ng production ng Pilipinas. Okay? At syempre, dahil ito ay production, gusto natin na ito ay tumataas kada taon. Okay? Ang target nga ng mga economic managers natin ay sana nasa 7 to 9% ang ating GDP growth rate every year. Okay? Tapos, ang inflation naman, ito ay yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Okay? So, ang lagi kong example na ginagamit dito ay kung magkano ang pandesal. Ang aking lola, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, ang aking lola tinanong ko kung magkano ang pandesal nung panahon nila. Sabi ko, Lola, kung meron kang bibigyan kita ng piso, ilang pandesal ang mabibili mo nung ikaw ay bata pa? Tapos tawa siya ng tawa. Sabi niya, kasi ang 10 centavos daw noon will buy 10 pandesals. So yung piso, 100 pandesal yung mabibili niya. So ang lola ko ay kabataan niya siguro noong 1930s yan, no? Right after First World War, bago mag-Second World War. Ngayong panahon ngayon, magkano na ang pandesal, di ba? Ang pandesal ay na ngayon, alam ko 2 pesos, tapos maliit pa. Actually hindi ganyan kalaki. Yung sabi ni Lola, ganyan kalalaki daw yung yung pandesal dati. Tapos kapag ganyan kalalaki yung pandesal dati, tapos pag ibinato mo, talagang masakit kasi malaman. Ngayon ang pandesal ay buhaw na, no? Marami ng hangin sa loob. Okay. So, yan, GDP at inflation. So dapat mas malaki ang paglago ng ating ekonomiya kaysa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Okay. Pero makikita natin dyan, noong panahon na tayo ay sa pagbagsak ng dictator na si Marcos 1985-1986, sumadsad ng ating GDP sa negative, tapos 50% ang ating inflation. Nakakaloka. And if you take a look at this from 1965 up to 1986, which is naka-highlight ng red na nakikita nyo na ngayon, yan yung yan yung panahon ni Marcos sa atin, consistent na mas mataas ang inflation kaysa sa ating GDP growth. Kaya ito pong mga numerong ito ay hindi ko po hindi ko po inimbento. Yan po ay data na galing mismo din sa gobyerno at galing din sa World Bank. Okay. So, yung mga nagsasabi na golden age natin noong panahon ni Marcos, hindi yung totoo, no? Kasi napakataas ng inflation kaysa sa GDP growth natin. And I'm talking about this in a very, very academic and non-emotional manner. Tignan nyo, nakangiti ako ngayon dahil nga Independence Day. Pang good vibes pa, dito pa si Milo, hindi niya mapigilan. Pumunta na siya sa akin, di ba? So, yan yung ating kwento ng inflation at saka na ang GDP ng mga panahon na yan. Okay, so pagpatuloy natin, tignan natin ano bang nangyari. So yan, nakikita ninyo, Marcos dictatorship ay pulang-pula ang taas-taas ng inflation, tapos ang baba ng ating GDP growth. Okay. Tapos, nakaranas na naman tayo ng ating pangalawang pagbaba ng ating GDP noong 1991. Okay. Kayo ba? Ilang taon ba kayo noong 1991? Sige nga, i-type nyo nga kung ilang taon kayo noong 1991. Kasi noong 1991 po, ako ay grade 5. Okay? Grade 5. So, I think I was about mga 13, 14 years old at that time, no? So, yun yung natin, yun yung yun yung nangyari noong mga panahon na yan. Mayroon na naman tayong krisis na
na hinarap at yaan yung oil crisis muna, no? Oil crisis muna noong 1991. Okay? Tapos, noong 1998 naman ay nagkaroon tayo ng Asian financial crisis. Pero mapapansin din nyo sa data natin na negative 0.6% lang yung ating pagbaba na na-experience, which means na tayo ay hindi gaman masyadong naapektuhan. Okay? Halos break-even lang, kumbaga. Kasi kung ikukumpara natin sa ibang mga bansa, yung mga panahon na yan, mas malaki yung kanilang negative. And that is largely because our economy is more of a domestic economy. Hindi tayo masyadong malakas sa ating export. So merong bad side at saka good side din yung ganyang kalagayan natin. Okay? At sumunod dyan, noong global financial crisis naman noong 2008 ay we narrowly had a recession. So hindi tayo nagkaroon ng recession noong global financial crisis noong 2008 na yan, and we are one of the very few countries in the world na hindi nakaranas ng negative growth dahil na rin sa experience natin from the past, natuto talaga tayo doon, and we were able to apply that at hindi tayo nagkaroon ng recession. Pero makikita nyo pa rin na bumaba ang ating ekonomiya at that time, no? So, yan yung ano natin for the global financial crisis. So, mag-zoom in lang tayo from 1987 to 2009. Medyo nagbumaba yung ating inflation at nagkakaroon na ng panahon na tumataas ang ating GDP growth. Okay, nako, ayaw talagang paawat ni Milo, di ba? So, yan yun, no? At ito ay 1987, so this is during the time of Cory Aquino up to the time of GMA. So, pag makikita ninyo sa tail end nung kay GMA, medyo nagkakaroon na tayo ng pag-ungos, no, sa GDP growth natin. Mas mataas na yung GDP growth natin kaysa sa inflation. Pero nakikita natin na maingay pa rin, no? So mayroon pa ring noise na nakikita. Pero this is already an improvement from the 1965 to the 1986 na period natin na talagang we suffered a lot and we lost a lot of ground in terms of our development. Okay? So, yan yung nangyari sa ating ekonomiya up until 2009. At pinag-uusapan natin ito ngayon dahil nga Independence Day natin. So, ang gusto kong sagutin natin ay, so umunlad na ba tayo bilang bansa? At tayo ba ay natuto na sa ating mga sa history, at tayo ay umuunlad na ba? Okay. So makikita nyo dito, yan, no, nakalagay siya sa yellow-green na natin diyan sa graph natin, that is from 1987 to 2000, and that is until the time of ERAP, no? Yan ay mas mataas pa rin ang ating inflation kaysa sa GDP. Okay? At kung titignan natin, itong na-shade ngayon ng blue, that is from 2001 up to 2009. So this is during the time of GMA, medyo umuungos-ungos na ng kaunti ang GDP natin kumpara sa inflation. So ibig sabihin yan na economically, macroeconomically at least, no, nag-i-improve na ang ating kalagayan sa ating kabuhayan. Okay. Tapos, ito naman yung ating Philippine and GDP inflation rate from 2010 to 2019. At ito yung good news dyan. So, pag nakikita ninyo, di hamak na mas mataas na yung ating GDP growth kaysa sa inflation. Okay? So, and this happened, meron lang tayong fluke noong 2011, pero we can still say na from 2010 to 2019, talagang mas mataas na in general yung ating inflation, yung ating GDP growth kaysa sa inflation. And that spans the administration of Aquino and the Duterte administration na siyang namumuno ngayon sa atin. Okay? So, anong nangyari ngayon sa atin, no? Dahil mayroon tayong pandemic na kinakaharap. So, in the past, since 2012, ang ating GDP growth rate ay nasa 6.1%, umaabot pa nga ito ng 7.1%. Tapos, nagkaroon ng pandemic, ayan, biglang sumadsad ang ating GDP at naging negative 0.2 siya. At ito ay nangyari
sunod-sunod yan dati na nabigyan tayo ng investment grade rating, at kung hindi sana nangyari at hindi nangyari ang ano no ang pandemic, talaga namang tayo ay makaklasify na ang ekonomiya natin bilang upper middle income. Pero mukhang maaantala ito ng kaunti, siguro mga 2 or 3 years maaantala bago maging upper middle income dahil nga sa epekto ng pandemic na nararanasan natin ngayon. Okay? So, yan yung kalagayan natin. So, sige nga, tatanong ulit ako, sa tingin ninyo, dumami ba o kumonte ang mahihirap sa panahon ngayong pandemic? Ano sa tingin ninyo? Can you type your message kung ilan ang sa tingin ninyo, kung dumami ba o kumonte ang mga mahihirap sa panahon ngayon? Okay. So, i-compare lang natin yung GDP growth. So tayo ay negative 0.2, ang China po ay bumaba ng negative 9.8%. Negative 1.2% naman ang Amerika at negative 0.9% ang Japan. Okay, so ibig sabihin hindi lang tayo nag-iisa na tinatamaan nitong pandemic na ito, no? Pero kung titingnan natin, may mga bansa naman na hindi sa ASEAN, kung ikukumpara natin, ang Indonesia, for example, ay 3% at ang Vietnam ay 3.8% ang pagtaas ng kanilang ekonomiya. At ito ay nangyari dahil ang Indonesia ay late na nag-lockdown. Late na siya nag-lockdown, kaya March niya ay okay pa kasi first quarter ito ng March eh. Ito namang Vietnam, actually ito yung maganda sana at ito sana ang gayahin natin, ay napakaganda ng kanyang programa at pagsugpok sa COVID-19, wala na siyang local transmission ngayon at mababa ang cases niya. Kaya hindi siya talaga nag-lockdown, no? At nag-ease up na ang kanyang economy ngayon. Kaya kinakaya pa niyang lumaki, no, ng 3.8%. Okay. So, kung ikukumpara naman natin sa iba pang bansa, no? So that is comparing to ASEAN. Yung iba pa ay Singapore, negative 2.2, Malaysia, negative 0.7, at ang Thailand ay negative 1.8. So, may mga bansa talaga na nag-negative at may mga bansa na nag-positive, pero tayo ay kasama doon sa nag-negative, no? Negative 0.2 percent ang ating first quarter 2020 GDP growth. At pinoproject nga actually ng ating mga economic managers na baka ito ay bumaba pa ng 3% ngayong taon, no? At 3% ngayong taon, tapos ang mangyayari, pero ang narinig ko na latest ay ang Oxford Economics nagsabi na baka negative 5% daw ang maging recession natin for this year. Okay? So, ang PIDS din ay nagpo-project na from 276 billion to 2.5 trillion ang estimate nila na decrease in sectoral gross value added na decrease natin. Okay, so yan yung nangyayari sa ating ekonomiya. Anong mga sektor ang lubhang ano yung lubhang na tinamaan ng ating ekonomiya? So nag-negative growth tayo sa agriculture this first quarter. Tapos negative growth din tayo sa industry natin, no? Yan yung malaki natin na negative. At may growth pa rin naman sa ating services, pero yung growth natin ay di mahamak na mas maliit kumpara sa nakaraang 5 taon. Okay? So, ito po ay mga statistics na nakuha natin mula sa Philippine Statistics Authority. Okay. At kung titignan natin ngayon, pagpapatuloy natin, ano ba yung mga sectors, no? Sa industry sector, ang pinakabumaba talaga ay yung transport and storage at saka accommodation. So, kasama na dito ang ating mga hotels, no? At makikita nyo rin dyan na mababa ang finance, mababa din ang mababa ang finance at ang public administration, okay? Ang utilities naman natin ay tumaas, okay? Tumaas yung ating utilities at saka social work activities.
Para naman sa consumer spending, ang talagang sumadsad ay restaurant and hotels kasama ng alcohol and alcohol and tobacco beverages, no? So, yan yung mga bumaba. Tapos makikita natin dito na ang tumaas lang talaga ay yung sa health, no? Bilang parte ng ating consumer spending. So napakahalaga ng consumer spending sa ekonomiya kasi ito yung pagbili natin ng mga produkto at serbisyo. At ibig sabihin kapag tayo ay bumibili ng produkto at serbisyo, buhay ang ating ekonomiya. Okay. At sa DBCC naman, ang kanilang projection ay, yun nga, no, sabi ko kanina, baka for the whole 2020 daw ay maging negative 2% up to negative 3.4%. At yung ating deficit, no, magiging from negative 5.3% magiging negative 8.1%. And they expect na lalaki ang ating national government debt o yung pagkakautang nating lahat from 44.4% of our GDP to 49.8% ng ating GDP. So kapag titingnan niyo yung 49.8% ay manageable pa rin naman. Although, agree ako na ayoko rin talaga sa utang. No? Mahirap talaga yung ang source ng growth natin ay utang. Okay, so tignan nga natin, given that na sa mga sinabi ko, makakabangon pa ba ang Pilipinas? Sige nga, sa inyong palagay, makakabangon pa ba ang Pilipinas? So, sumagot kayo based sa reaction, no, sa Facebook. So, pwedeng kapag sa tingin ninyo makakabangon pa, like. Pero kapag hindi na makakabangon talagang mapupunta na tayo at masusunog na tayo, angry, kung medyo makakabangon, gamitin natin yung sad face, no? So, yun mga gamitin natin para lang makita natin, no? Parang informal polls yung nangyayari na sa atin ngayon. At makikita natin ano ang inyong mga pakiramdam, no? Kung tayo ba ay makakabangon pa. Okay. Sa aking palagay naman ay, if you were to ask me, no? Tingin ko naman ay makakabangon tayo. And that's the reason why ang gobyerno natin ay gumawa ng Bayanihan to Heal as One Act or RA 11469. At itong RA 11469, noong pong kinalculate ko at tingnan natin yung mga components niya, mayroon po itong meron tayong Bayanihan to Heal Act as One Act. Tapos may mga susunod pa na mga na mga programs. Yan yung Balik Probinsya Bagong Pag-asa program, ang Philippine Economic Stimulus Act, at ang Financial Institutions Strategic Transfer Law. Ang budget po para sa Bayanihan to Heal as One Act ay 1.1 trillion pesos. Tumataginting na ganyan ang budget. Ang na-disburse na po ay 449 billion pesos. Base po yan sa datos mismo na nahalaw natin mula sa report ng gobyerno ng Pilipinas. At ang naliliquidate pa lang po ay 4.2 billion pesos. Nakakaloka yung pera, no? Ang dami-dami. So, yan yung ating Bayanihan to budget para sa Bayanihan Act, no, natin. Yung Balik Probinsya Act, Balik Probinsya Bagong Pag-asa naman, ito ay isang executive order na inalabas ng ating presidente. Maganda yung kanyang intention at saka pag yung framework, tinignan natin, napakaganda ng mga nilalagay niya, no? Kasi meron tayong policy of balanced regional development, mayroong creation ng programs para sa Balik Probinsya, at ang tinitingnan talaga natin dito ay empowerment ng local industries at food security, agricultural productivity, at infrastructure. So, mayroon itong short-term at mayroong long-term na plan. Okay, so as usual, sa totoo lang, tayo namang mga Pilipino ay magaling na magaling in terms of planning at in terms sa ating mga batas. Nagkukulang talaga tayo kapag sa implementation na yung pinag-uusapan. So, maganda yung plano, pero ang gusto sana nating makita ay talaga bang ito matatranslate into action points at talaga bang magkakatotoo? O baka ito na naman ay mga pangako na baka mapako lang na naman, no, aasa na lang naman tayo at sasakit ang ating dibdib, di ba? So, yan yun. No? So, tignan natin, ano ba yung budget na nakapaloob dyan sa
para sa COVID-19. So lahat na ito ng mga programa. Mayroon tayong transitional interventions na tinatawag. At ang kasama po dyan ay itong mga sumusunod na to, no? Wage subsidies, 110 billion pesos. DOLE ang nagpapatupad nito para sa critically impacted businesses. Assistance to COVID-19 victims, 1 billion. SSS at GSIS naman ito para sa mga business entities and GS government agencies, no? Meron din tayong mga sectoral interventions. 10 billion para sa micro and small enterprises under the DTI at para din sa parehong sektor ay 25 billion para sa bridging loans. Pero para sa akin, napakaliit nito, no? Kasi doon pa lang sa micro enterprise sector natin, ang kalkulasyon ko na, no, 40 billion pesos na yan. Micro pa lang yung pinag-uusapan. Pag idadagdag natin ng small, I would say na kakailanganin pa ng about 400 billion pesos para talagang i-revive siya at i-jumpstart siya, no? So, yan yung aking observation in terms of the budget. At meron ding loan program para sa mga agri-fisheries. 10 billion yan para sa nagaling naman sa Agricultural Credit Policy Council. 43 billion na sa Department of Tourism para sa mga primary tourism enterprises. At para naman sa mga import and export entities, mayroon tayong budget dyan na 66 billion pesos. No? Hindi ba kayo nalulula sa mga budget natin? Talagang bilyon ang pinag-uusapan, no, para labanan ng COVID-19. Okay. Para naman sa credit mediation and refinancing, mayroon tayo diyang inaailaan daw na 128 billion at ito ay imamanage ng Philippine Guarantee Corporation, Department of Finance at saka Bangko Sentral ng Pilipinas. So ito po ay programa kung saan inihahanda ang ating financial system para sa mga magde-default sa kanilang loans. So makakailangang mag-restructure, reschedule at saka refinance ng kanilang loans dahil sa epekto ng COVID-19. Ito ang pinakapaborito kong programa at sana ito talaga ay maipatupad, no? Interest-free loans na 200 billion pesos para sa micro, small, and medium enterprises, non-essential and other businesses. Ito rin ay maipapatupad naman na para ng Land Bank of the Philippines, DBP, BSP at saka Department of Finance. So gusto ko ito dahil hindi ipinapasa ang burden ng interest sa mga maliliit na negosyante dahil sa pandemic. Wala pong may kasalanan dito sa pandemic, hindi natin ito kagagawan, no? Ito ay dumating sa atin at challenge ito sa lahat, hindi lang sa ating mga Pilipino, maski sa buong mundo. Kaya dapat hindi natin ipinapasa ang burden ng interest doon sa mga mahihirap, which are the micro and small enterprises. Kaya ako po talaga ay gustong-gusto ko yan, no? Interest-free loans na maibibigay sa kanila. Okay? Tapos, mayroon ding plano ang Department of Finance na mag-establish ng National Emergency Investment Corporation. Ito ay mapopondohan ng 300 billion pesos. At syempre, ito ang programa ng administrasyon ngayon. Hindi ito makakalimutan. May dagdag na 600 billion pesos para sa Build, Build, Build program. At ito ay, ang agency na magpapatupad nito ay ang Congress. Okay. So, kita ninyo, no? Ang laki-laki, ang dami-dami nating mga pera pala. So, yung Bayanihan to Heal as One Act, yung ating PESA and FIST bills, no, at magiging batas yan, pati na rin ang executive order na Balik Probinsya Bagong Pag-asa program, ang total budget po niyan ay 2.6 trillion. 1.1 trillion para sa Bayanihan Act, tapos yung PESA FIST ay 1.5 trillion. So, ito po ay 2.6 trillion pesos. Oh, ano sa tingin nyo? Yan ba ay maliit o malaking pera? Okay? At ito po ha, mind you, this is on top of our national budget which is expected to be around 4.5 trillion pesos next year in 2021. Okay. So, yan yung mga figures at pinapakita ko lang ito sa inyo dahil Independence Day ay
feeling ko ekonomista naman ako ngayong araw na ito. At yun, gusto ko lang ibahagi sa inyo na ito ang nangyayari sa atin ngayon. No? In the past 10 years, nandyan na yung ating momentum for growth, mababa ang inflation, mataas ang GDP, pero nagkaroon ng challenge itong sa pandemic. So ipagdasal natin na matapos na itong pandemic na to, magkaroon na ng ng vaccine at gamot para dito, para talagang tayo ay magkasama-sama na ulit. Ako medyo namimiss ko ng mag-travel dahil hindi talaga ako nakakapag-travel. Ito yung ating pinakamatagal na panahon na hindi ako nag-abroad at nag-train sa mga OFWs. Okay? At habang hindi pa nangyayari at wala pa yung ating wala pa yung ating vaccine, wala pa ang talagang gamot para sa COVID-19, sana ay mapalakas ng gobyerno natin ang ating healthcare system para kayang alagaan ang mga magtatamaan ng COVID-19. At sana ay mas magkaroon din ng mas malaki pang budget para sa mass testing. Dahil ang hinaharap po natin ay more than an economic crisis, this is a health crisis. Kaya sana doon maglagay ng budget para sa kalusugan nating lahat. So gaya nga ng sabi ko, ang priority sana ay busog, food security, busog, lusog, which is our health, and kabog, which is our utak, so education. So food security, health, and education, I think those are the things that we should prioritize para talagang mapaunlad natin ang Pilipinas at mas ma-enjoy natin ang kalayaan na meron tayo ngayon. Okay? So, yan po ang ating maikling pag-uusap ngayon. Ay nako, wow, mga kilala ko itong mga naka-tune in. Okay, so si Margie, ay kumusta kayo dyan? Margie, sa Hong Kong ka ba? Oo. So, Margie, hello. Si Ronald, hello dyan. Si Arnie Estavillo, ito ay friend ata ni Edwin. Oo yata, no? Hello din kay naku, si Tita Georgie from Spain, nanonood din. Hello po sa inyo. Si Sally, si Cree sa Milan naman ay nanonood din. Hello sa iyo, Cree. At sana ay mabuti kayo sa inyong kalagayan. At kita-kita tayo ulit at in the next na mga topics natin ay mas pag-uusapan natin ano ba yung mga steps na pwede natin gawin para matulungan natin ang ating sarili na makaraos dito sa pandemic na to at makatulong din tayo sa ating kapwa. Okay? So ako si Sir Vince dito sa aking bahay nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan.